Pagpapatuloy natin yung ating pag-aaral doon sa kapahayagan o pagpapahayag ng Nicaea at yung bahaging pinag-aaralan natin simula ng isang linggo ay yung tungkol sa pananampalatayang Kristiyano tungkol sa Panginoong Hesus Kristo. Basahin natin yung bahagi na ating pag-aaralan ngayon. Siya na para sa kaligtasan nating mga tao ay bumaba mula sa langit at nagkatawang tao mula sa Birheng si Maria sa pamamagitan ng banal na Espiritu at naging tao. At ipinako rin sa krus para sa atin sa ilalim ni Poncio Pilato. Siya ay nagdusa at inilibing. Dahil napag-aralan naman natin nung nakaraang buwan, ang pagkakatawang tao at yung katuruan ng hypostatic union, yung pagsasama ng likas ng Diyos at ang likas ng Panginoong Jesucristo sa isang persona ng anak ng Diyos. Yung siya ay maging tao, ay pinanganak ni Maria, yung likas ng Diyos at yung likas ng tao ay nagsama, nagkaisa, nang walang paghahalo, nang walang kalituhan, nanatili yung likas ng pagka-Diyos at yung likas ng tao na panatili, yung kani-kaniyang mga kakanyahan, mga katangian, at naging isang persona sa isang persona nung walang hanggang anak ng Diyos. Kaya lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay ginawa ng persona ni Jesus ang Kristo. Kaya hindi natin pinag-ihiwalay na gawa ng tao to, gawa ito ng Diyos. Isang persona ang gumawa noon. At dahil doon, yung kanyang kamatayan sa krus ay kamatayan ng anak ng Diyos na walang hanggan. Kaya meron pang walang hanggang halaga yung kanyang kamatayan. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ang pagbabayad sala. Napag-aralan natin ito, ulit-ulit natin na pag-aaralan, pero sa tuwing pag-aaralan natin, mayroong mga malalalim na katotohanan na dadaragdag sa ating pagkaunawa at nang sa ganong paraan, tayo ay nagiging mas matatag, mas matibay sa ating pananalig, sa ating manlubos ang Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan ang pagbabayad sala? Yung pahayag na siya ay ipinako rin sa krus para sa atin, ito ay tumutukoy sa pagbabayad sala sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo sa krus. Noong ika-11 siglo, si Anselm ng Canterbury, yung Canterbury sa England, siya sumulat ng isang mahalagang akda na pinamagatang Cur Deus Homo, kung bakit naging tao ang Diyos. Ipinanindigan ni Anselm na kailangang mangyari ang pagbabayad sala upang bigyang kasiyahan, i-satisfy ang katarungan o hustisya ng Diyos. Paano ba yung pag-satisfy? Paano ba yung pagbibigay kasiyahan sa katarungan? Paano ba isinisilbi ang katarungan? Isinisilbi ang katarungan sa pamamagitan ng pagtrato doon sa pinagkasalahan ng parehas, yung fair, no? Maging makatwiran ang pagtrato doon sa pinagkasalahan. So yun yung pagbibigay kasiyahan. Ang pinagkasalahan natin ay ang walang hanggang Diyos. So papaano isisilbi sa Kanya ang katarungan? Ayan po yung issue. Yung mga tumututol doon sa pagpaparusa ng Diyos sa kasalanan at eventually doon sa walang hanggang pagpaparusa dahil ang pangangatwiran, ang tao ay nabuhay lang ng kung
kung ilang taon dito sa mundo tapos parurusahan ng walang hanggan ay hindi nakakaunawa ng prinsipyo ng katarungan. Ang katarungan ay hindi doon sa kriminal isinisilbi. Ang katarungan ay doon sa pinagkasalahan isinisilbi. At dito sa issue ng kasalanan, ang pinagkasalahan ay ang walang hanggang Diyos. Paano natin siya tatratuhin ng pantay? Paano natin isisilbi sa Kanya ang katuwiran, ang katarungan? Hindi doon sa tao. Sapagat yung tao ang siyang kriminal dito sa usaping ito. Kaya yun ang katarungan. Ganoon isinisilbi ang katarungan. Doon sa pinagkasalahan at sa usapin ng kasalanan, Diyos ang ating pinagkakasalahan. Ang walang hanggang Diyos, ang walang katulad, no? Yung hindi mapapantayang Diyos, ang siyang kailangang pagbayaran ng naaangkop, ng nararapat sa Kanya na pinagkasalahan natin. Yan po ang pagbibigay kasiyahan. Yan ang pagsasatisfy ng katarungan o hostisya ng Diyos. Kaya yung mga tumututol sa pananaw ng pagbibigay kasiyahan sa hostisya ng Diyos, nangangatwira na salungat ika yan sa biyaya at pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay pag-ibig. Bakit kinakailangan pa na magbayad sala? Ba't hindi na lang pairali ng Diyos yung kanyang pag-ibig at siya'y magpatawad, yung kanyang pagiging mahabagin at siya'y magpatawad na hindi na iniisip ang katarungan at katuwiran. Ito ay kailangan sapagkat hindi maaaring labagin ng Diyos ang kanyang sarili para sa kanyang hangarin na magligtas ng mga kasalanan. Ulitin po natin yun. Hindi maaaring labagin ng Diyos ang kanyang sarili para sa kanyang hangarin na magligtas ng mga kasalanan. Kaya isang tanong ang lilitaw rito. Ang Diyos ba ay nasa ilalim ng isang kautusan? Ang Diyos ba ay napapailalim sa isang batas na kinakailangan niyang sundin? Noong Middle Ages, merong pagtatalo na tinatawag na ex-lex debate. Ang Diyos ba ay nasa labas, ay labas sa kautusan, ex-lex, o nasa ilalim ng kautusan, sub lego? Ito'y tinugon ng Iglesia sa pamamagitan ng paninindigan na ang Diyos ay parehong nasa labas ng kautusan at nasa ilalim ng kautusan. Paano ba yan? Una, ang Diyos ay hindi nasasaklaw ng anumang mga limitasyon na ipinapataw sa Kanya ng anumang kautusan na nasa labas niya. Nasa labas ng Kanyang sarili. No? Kaya ang Diyos ay nasa labas ng anumang kautusan na nasa labas ng Kanyang sarili. Yun yung tinutukoy ng ex-lex, outside of the law. Pero, kalisabay nito, ang Diyos ay isang kautusan mismo sa Kanyang sarili. Sub lego. Ang Diyos ay kautusan mismo sa Kanyang sarili. Yung Kanyang sarili ay kautusan mismo, hindi niya pwedeng labagin yung Kanyang sarili. Yung Kanyang likas, yung Kanyang mga katangian ay hindi pwedeng labagin ng Diyos. Siya'y katarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya pwedeng labagin yun. Dahil sa Kanyang pag-ibig. Oo, siya ay pag-ibig, pero hindi niya pwedeng labagin yung Kanyang likas na pagka-makatarungan. Kaya ang Diyos ay nasa ilalim ng kautusan ng Kanyang sariling kaganapan at karakter. Yung kaganapan, yung being. No?
Yun yung salin natin ng being, kaganapan, katotohanan. Ang Diyos ay nasa ilalim ng kautusan ng kanyang sariling kaganapan at karakter. Kaya yung pagiging kailangan ng pagbabayad sala ay hindi ipinataw sa Diyos mula sa labas. Hindi merong isang kautusan na sumasakop sa Diyos galing sa labas. Bagkus, yung kanyang sarili mismo ang kautusan. Hindi niya pwedeng labagin yung kanyang sarili. Ipinataw ito, yung pagbabayad, yung pangangailangan sa pagbabayad sala ay pinataw sa Diyos ng kanyang sariling likas at karakter. Teka na. So ulitin ko, no? Yung pagiging kailangan ng pagbabayad sala ay hindi ipinataw sa Diyos mula sa labas, bagkus ito ay ipinataw sa Kanya ng kanyang sariling likas at karakter. Kailangan ng Diyos na maging Diyos. Kaya kailangan ng pagbabayad salang magbibigay kasiyahan sa kanyang katarungan. Kinakailangan ng isang pagbabayad sala na magsisilbi sa Kanya nung katarungan. Siya yung sisilbihan ng katarungan. Yung kanyang sarili. Otherwise, pag hindi yan mangyayari, ang Diyos ay mapapababa. Ibig sabihin, kapag binaliwala ng Diyos, yung pagbabayad sala sa kanyang karangalan, sa kanyang pangalan, kapag hindi yung tutumbasan, yung paglapastangan doon ng sangkatauhan sa ating mga kasalanan, kapag hindi isisilbi yung katarungan na yun, ang Diyos ay maipapababa. Mababaliwala ang pangalan ng Diyos at hindi yan gagawin ng Diyos sapagkat ang Diyos ay katarungan mismo. Kaya kailangan ang pagbabayad sala na magbibigay kasiyahan sa kanyang katarungan. Ang dangal ng kanyang pangalan, yung karangalan, di ba? Dito nga sa atin, sa hustisya natin, sa mga tao, yung karangalan ng tao, kailangang pagbayaran. Kapag ginawan siya ng kasamaan, yung kanyang dangal ay nilapastangan, hindi ba isinisilbi natin ang katarungan doon sa tao? Lalo pa dito, ang usapan dito ay ang Diyos ang nalapastangan. Yung kanyang dangal, yung dangal ng kanyang pangalan, ang nilalapastangan natin sa ating mga kasalanan. Kaya yun yung kasamaan ng kasalanan. Yung pangalan ng Diyos ay nilalapastangan natin, binabaliwala natin ang pangalan ng Diyos. At yun ay kinakailangan silbihan ng katarungan. Yung kanyang pangalan ay kailangang pagbayaran ng kamatayang ang dangal at halaga ay wala ring hanggan. Ulitin ko ito, mahalagang maunawaan natin ito. Ang dangal ng pangalan ng Diyos, dahil nilapastangan, ay kailangang pagbayaran ng kamatayan na ang dangal at halaga ay wala ring hanggan, katumbas nung kanyang walang hanggang pangalan. Binigyang kasiyahan ng Diyos ang manghinihingi ng kanyang katarungan sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng isang kahalili. Walang ibang paraan. Walang ibang paraan para maisilbi ang katarungan sa dinungisan natin ng pangalan ng Diyos maliban sa kaparaanang ito na ginawa ng Diyos. Nagbigay siya ng isang kahalili. At kaisabay nito, dahil doon, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay ipinamalas sa pamamagitan din ng pagbabayad sala na isinagawa ng kahalili na siya mismo ang nagbigay. Hindi ba naitanghal lalo yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos
Hindi na baliwala yung pag-ibig. Yung hinahanap ng mga tumututol sa pagbabayad sala na pag-ibig at biyaya ng Diyos ay lalong naluwalhati at naparangalan dito. Sapagkat ang Diyos sa pagsisilbi niya ng katarungan sa kanyang dakilang pangalan ay naitanghal din lalo ang dakila, ang kadakilaan ng pag-ibig at biyaya at habag ng Diyos sa atin. Narito ang pag-ibig. Sabing ganyan, yung magiging serye natin ngayong buwan doon sa ating pangangaral sa 1 John 4, verse 10, narito ang pag-ibig. Ibinigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para maging tagapagbayad o tagapagpalubag puot, propitiation para sa ating mga kasalanan. Kaya, kinailangan ng pagbabayad sala dahil ang Diyos ay hindi kailanman lumalabag sa mga pamantayan ng kanyang sariling katuwiran. Sabi sa Genesis 18, 25, malayong gagawa ka ng ganito, si Abraham ang nagsasalita, malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari yan. Hindi ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Ang Diyos, ang hukom na humahatol at nanghihingi ng katarungan, binigay niya yung kanyang bugtong na anak para maging kahalili natin. Siya na kapantay ng Diyos sa kanyang dangal, kaisa ng Diyos sa karangalan, kaluwalhatian ng kanyang pangalan, siya ang ibinigay na tagapagbayad sala na ating kahalili, na sa pamamagitan ni Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, natugunan ang hinihingi ng katarungan at naitanghal ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ito na ating pinagkasalahan. Tingnan natin ngayon yung dalawang aspeto na pinagtagumpayan ng Panginoong Jesucristo sa krus. Yung pagpalubag ng puot, yung propitiation, at yung pagpawi ng sala, yung expiation. So, dalawang konsepto ito na tinuturo ng mga teologo, propitiation at expiation. Yung pagpalubag ng puot at pagpawi ng sala, pagbura ng kasalanan. Pinipresenta ng Biblia ang kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng magkatambal na pinagtagumpayan niya sa krus. Yung dalawang aspeto na yon, yung propitiation at expiation. Ang propitiation ay partikular na tumutukoy sa gawa ni Kristo na pagbibigay kasiyahan sa katuwiran ng Diyos. Yung nagbigay katarungan. Siya yung tumanggap ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Sabi sa unang Pedro 2:24, First Peter 2:24, siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa punong kahoy upang tayo'y mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katuwiran. Siya mismo ang tumanggap ng kaparusahan para sa ating mga kasalanan doon sa krus. Doon nagbayad sala ang Panginoong Jesucristo. Ang pagbabayad sala ay naganap na. Mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas. Doon nangyari ang kaisa-isang pagbabayad sala na mangyayari sa kawalang hanggan sa kasaysayan. Yung pagbabayad sala ni Jesucristo doon sa krus, ang tanging pagbabayad sala na nakapagbigay kasiyahan sa katarungan, wala nang iba. Hindi na mauulit minsan at magpasawalang hanggan yung pagbabayad sala na iyon sa kasaysayan.
At yun namang expiation, ito ay pag-aalis ng mga kasalanan mula sa atin sa pamamagitan ng paglilipat o pagbibilang ng mga ito kay Kristo at pagdurusa ng kaparusahan sa halip natin. Sa halip na tayo, siya ang nagdusa ng kaparusahan. At sa pamamagitan noon, na-expiate, naalis ang mga kasalanan mula sa atin. Paano ang ginawa ng Diyos bilang hukom? Siya ang humatol, siya ang nagpasya. Paano ang kanyang ginawa? Sa mga sumasampalataya, ibinilang sa kanila ang mga yung mga sumasampalataya, ibinilang kay Kristo ang kanilang mga kasalanan. Inalis sa mga sumasampalataya, doon sa mga inililigtas ni Yesu Kristo, inalis sa kanila ang kasalanan, ang sala, ibinilang kay Kristo, at si Kristo ay makatarungang nagdusa ng mga ng kaparusahan para sa mga kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Isang makatarungang pagbabayad sala ang tinupad ng ating Panginoong Hesukristo. Siya'y karapat dapat mamatay. Wala siyang kasalanan, pero bakit siya naging karapat dapat mamatay? Sa ikalawang Korinto 5:21, sinasabi ni Apostol Pablo, para sa ating kapakanan, isama pala natin yung verse 19. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Tapos sa verse 21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katuwiran ng Diyos. Yun ang nangyari. Ang Diyos na hukom at nanghihingi ng katarungan, nagkagawad ng katarungan, yung mga sala, yung mga kasalanan, yung mga tinutubos ni Yesu Kristo ay ibinilang sa Kanya. At siya, dahil naibilang sa Kanya, legal na pagbibilang sa Kanya sapagkat siya'y ginawang kahalili, representante at ulo ng tipan. Ibinilang sa Kanya ang mga kasalanan ng Kanyang mga tinutubos, kung kaya, dahil nakabilang na sa Kanya, isang panghukumang gawa o pasya ito ng Diyos bilang hukom, ibinilang sa Kanya ang mga kasalanan ng Kanyang mga tinutubos, at dahil doon, siya ay karapat-dapat mamatay. Siya ay karapat-dapat tumanggap ng buong-buo ng kapuotan ng Diyos para sa ating mga kasalanan. So ganyan ang nangyari, ganyan na alis ang mga kasalanan ng mga sumasampalataya kay Hesukristo. Naibilang na kay Hesukristo ang mga kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya walang kaduda-duda, walang pag-aalilangan na sinasabi ni Apostol Juan sa Juan 3:18, sa mga sumasampalataya kay Hesukristo, hindi na hinahatulan. Sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, sapagkat nahatulan na si Hesukristo sa halip ng mga sumasampalataya sa Kanya. At yung seremonya sa araw ng pagtubos sa Levitico 8:22, basahin nyo na lang yan, nandiyan naman sa handout, no? Leviticus 16:8-22, yung mga seremonya doon sa araw ng pagtubos ay naglalarawan itong dalawang aspetong ito ng kamatayan ni Kristo. Merong dalawang kambing na pinipili. Yung isang kambing ay iniaalay. Pinapatong noong pinakapunong pare yung kanyang kamay doon sa ulo ng kambing. Yun ay naglalarawan ng paglilipat, pagbibilang doon sa ulo
o doon sa biktimang hayop, doon sa kambing, yung mga sala ng mga tao at siya'y iniaalay, siya'y pinapatay at sinusunog. Yung pagsunog, yung naglalarawan ng pagtupok ng puot ng Diyos sa may sala. Levitico 16, verse 9. At pagkatapos, yung isang kambing na tinatawag dito sa seremonya na Azazel, scapegoat. Yung scapegoat, alam natin yung scapegoat, siya pinagbubuntunan ng kasalanan. Kapag yung isang tao ay ginawang scapegoat sa isang krimen, siya yung napagbubuntunan ng kasalanan. At yung may sala, yung may kasalanan, malaya. Yung naging scapegoat, siya yung pinagbuntunan ng kasalanan. At ganun yung larawan dito. Yung Azazel, binibilang sa kanya yung mga kasalanan ng mga tao at siya'y pinakakawalan sa ilang na walang tao. Inaalis, inilalayo siya mula sa mga tao nang inilalarawan yung mga kasalanan ay inilayo na sa mga tao sa Levitico 16 verse 10. Kaya yung seremonya na yon sa araw ng pagtubos ay lumalarawan dito sa dalawang aspeto ng pagbabayad sala ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang kamatayan sa krus. So, bakit naging tao ang anak? Bakit naging tao ang walang hanggang anak ng Diyos? Ito ay upang bigyang kasiyahan ang hinihingi ng katuwiran ng Diyos at may sakatuparan ng kanyang kalooban na magligtas ng makasalanan sa ikaluluwalhati ng kanyang dakilang pangalan. So ito ang sagot doon sa tanong na bakit kailangan ang pagbabayad sala o yung tanong ni Ansel na cur Deus homo, bakit naging tao ang Diyos. So, tapos na tayo. Meron ba kayong mga katanungan? Any question?